Ito po, Father. Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Hindi ba sakit? Di ba? Matatawa ka. Not direct. Okay? Practice ka. Nang hindi nasasaktan ang asawa. Pinapractice yun, inaalam. So pag di nyo alam yan, ang tendency nyo, sabihin nyo totoo. Totoo naman na. Totoo naman, mataba ka na. O, ibig sabihin, pag tumaba ang asawa, may pagkukulang ka. Hindi mo sinasama sa jogging mo. Di ba, no? So, design po ng marriage yan. What else? 2 precious stone. Na ang objective is, what? Pag-isahin. Precious stones are silver, gold, diamond. Nakakalat lang yan. Pinagsasama-sama, kinokolekta, iniisa. Paano siya pinag-iisa? Through heat and pressure. Iniinit, pinipressure, etc. Sa mag-asawa, totoong may arguments, totoong may away. Pero pag yan, kinontra nyo, yung away ninyo, pag sumuko ka, hindi kayo magiging isa. Never kayo magiging pure. Kasi pag pure na kayo, pilit nyong sinasabayan yung argumento ninyo. At teka muna, hindi ako susuko dito. Hindi ko atakin yung asawa ko. Pag-iisipan ko mabuti, ano ba yung point niya? Baka hindi ko naiintindihan. Kasi yung point nila, sa iba nang gagaling nyo. Alam nyo saan nanggagaling yung point nila? Sa emotions. Yung point ninyo, kalalakihan, saan nanggagaling? Dito, oh. Sa logic. Okay ba magkaiba eh? Kaya tingnan mo muna yung point ng asawa mo. Saan nanggagaling? Before you judge your spouse. So pag pinag-iisa na kayo, huwag niyo lalabanan yun. Huwag ka sagot na sagot sa husband. Ha? Wife? Huwag kontra ng kontra. Tingnan din, ano ba yung point ni husband? Hindi mag-a-adjust ang marriage sa inyo. Remember that. Kayo ang mag-a-adjust. Why? Because nakadesign ang marriage even before we were born. Nandiyan na. At ang tawag dyan ay natural law. In other words, natural law is also divine law. Kapag narinig nyo, wives, submit and respect your husband. Hindi siya suggestion. Ha, ma'am? Sisters? Hindi siya optional. Na, paano ko siya respeto, hindi naman niya ako minamahal. Hindi ko maramdamang mahal niya ako. Design and design mag-isa. O doon pala may problema na. Nagmamalfunction ang relationship pag hindi nasusunod ang design ng produkto. Remember that. Kasi, si husband, may tendency, dahil feeling niya siya ang leader ng bahay. Totoo naman. May boundaries ang leadership. Ano ang boundaries ng bawat leadership? Love your wife. Hanggang doon ka lang. Pag lumampas ka doon, ang tawag doon ay abuse. Pag hindi ka na malambing sa wife mo, hindi mo na siya inaakbayan, hindi mo na siya niliyayapos, anong feeling nyo? Diba? Yung maging consistent ka lang tuwing aalis ng bahay, hindi kumikis, anong feeling nyo? May iba na siyang kinikis. Diba? Isang beses lang mamiss. Second day, hindi rin kumis. Aba, may iba na siyang kinikis. That's how they think. They think from their feelings. Okay? Kaya yung pagiging malambing required sa bawat husband because they need it. Para sa sakyan niya, na pag di mo nilagay yung tamang kailangan, hindi na andar. Hindi tatakbo. They need love. They need affection. They need security. They need pampering. Naalala niyo yung readings kanina? Dito masashock kayo. Ang babae, ang lalaki kinuha sa lupa. Binuo mula sa lupa. Ang babae, saan binuo? Mula sa tadyang. Bakit? Para pa nag-asawa ka, galing yan sa katawan mo. Galing sa desisyon mo. Produkto yan ang desisyon mo. Ikaw ang pumili. Di ba? Nung dinala ng Diyos yung babae, brought her to the man. Remember the word brought from Hebrew is paraded. Paparada lang ng Diyos yung mga babae sa harapan mo. Then you decide. Kayo yung nagpupursu, hindi naman sila naghahabol ng lalaki. Naghahabol ba kayo ng lalaki? Hindi naman, di ba? Naghihintay lang kayo. So dumaan sa harapan niya yung babae. Siya nagdesisyon, this is now, bone of my bones, flesh of my flesh. Desisyon mo yun, galing sa iyo.
Inangkin mo. That's why there's a feeling of ownership to one another. Di ba? Hindi mo gusto na may kausap na iba yung asawa mo. Pag-aari mo ang asawa mo. That's natural. Hindi mo pwedeng kontrahin yan. You feel that naturally. Kaya when you violate that, hinayaan mo, hindi ka nagbantay sa asawa mo. Eh talaga may ahas na papasok. Alam niyo may nangyari sa Garden of Eden? Nakita ng ahas yung babae. Siya yung tinukso ng tinukso. Because alam niya, pagkakadesign sa babae, emotional. Ang gugulat ka, nung pinitas na ni babae yung putas, nandun lang pala yung husband sa tabi niya. Meron ka pabayaan na naganap. Kaya natukso ang babae. It's a requirement for the man to protect her wife at all times. So, ano sabi ko kanina? Galing sa tadyang ang babae. Para maintindihan mo, pag nag-asawa ka, galing sa katawan mo yan, baby mo yan. That's why they also feel like a baby. Ano ang ginagawa natin sa baby? Bawal gutumin. Diba? Anong ginagawa natin sa baby? Iniingatan. Hindi pinapaiyak. Tama, ma'am? Diba? Hindi ka naman iiyak na wala kang pera eh. Iiyak ka pag sinaktan ka ni mister, verbally or physical. Ayon din sa pag-aaral, lalaki ang nagpapayak sa bawat babae. Lalaki ang dahilan. Bakit? Lalaking pabaya. Lalaking irresponsable. Lalaking hindi pinapamper. Lalaking pabaya. Lalaking may focus sa ibang bagay. Gusto niya ng tip? Paano maging successful ang marriage? Pipili ka ng asawang 100% na kayong buo. Parang cellphone, full charge. Full charge. Yung idea na yan, inadapt na yan many years ago sa Greece, sa Germany. Inadapt na yan. Yung bang buong buo ka, tapos siya buo din. Magkasakit ka man, mayroong isa na nakatindig, matibay. Safety net yun. Alam mo bang galing kay Jesus yun? 2 greatest commandments. Tinanong siya, what is the greatest commandment, Lord? Imbes na isa lang isagot niya, dalawa. Sabi niya, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and all thy mind, and thy heart. The second is what? Love thy neighbor as you love yourself. It's actually 3 steps. Step 1, loving God. The more you love God, the more you know kung anong image ang binigay niya sa'yo. And that will help you see your vision in life, your purpose in life. Saan pupunta ang partnership ng dalawa. And pag nakilala mo ng sarili mo, magiging mapaghalaga ka sa sarili mo. You will never make stupid decisions to hurt yourself or others. Because alam mo sa sarili mo, you're very valuable. Diba? And the third one, step 3 is loving thy neighbor. Kaya step 3 yun. Very effective ang pamamahal sa neighbor kapag ikaw buong-buo ka na bago pang mamahal ng iba. Tandaan yun, mga singles. Ha? And I'm sure si Brian is